Nagbabanta ang Iran na isasara ang Strait of Hormuz. Ang bawat pulang tuldok dito ay isang oil tanker. At lahat ng ito ay trapiko lang para sa isang araw. Bagamat 21 milya lang ang lapad nito sa pinakamakipot na bahagi, mahigit 1/5 ng buong supply ng langis sa mundo ang dumadaan dito araw-araw. Iyan ay humigit kumulang 17 bilyong bariles ng langis kada araw at bilyon-bilyong kubiko na talampakan ng likidong natural gas. Hindi na kailangang sabihin, ang kipot ng Hormuz ang pinakaimportanteng daluyan ng langis sa buong kilalang universo. At kung isasara ito ng Iran, halos tiyak na magkakaroon ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ang kipot ng Hormuz ay isang makitid na bahagi ng dagat na kapag nagkaroon ng malaking abala, maaaring magdulot ng kaguluhan sa pandaigdigang merkado ng langis kung isa na paulit-ulit nang nagbanta ang Iran na isasara ito sa paglipas ng mga taon. Anumang pagharang sa rutang pangkalakalan ay magdudulot ng malalaking epekto sa Iran. Ang anumang abala rito ay maglulubog sa pandaigdigang pamilihan ng enerhiya sa matinding kaguluhan. Ito mismo ang dahilan kung bakit tinawag ng kagawaran ng enerhiya ng United States ang Hormuz bilang pinakamahalagang lagusan ng langis sa buong mundo. Kung walang kipot, walang alternatibong ruta para makarating ang mga langis mula sa gulpo sa pandaigdigang pamilihan. Ang pagsasara ng Hormuz ay magdudulot agad ng pandaigdigang krisis at magpapagalit sa lahat ng pangunahing makapangyarihang bansa sa mundo. Maraming bansa tulad ng United States, China, Russia, mga estado sa Gulpo, European Union, India, at Hapon ay lubos na nakadepende sa kipot ng Hormuz para sa kanilang supply ng enerhiya. Ang pagsisihan at pagtuturo ng Sisi ay mabilis na magpapalala ng tensyon tungo sa isang ganap na pandaigdigang krisis. Sa ilang oras lamang, biglang tataas ng husto ang presyo ng langis sa buong mundo. Ayon sa mga analis, maaring tumaas ng doble o triple ang presyo ng krudong langis. Ang kamakailang pag-atake sa Iran ay nagdulot ng 15% na pagtaas sa presyo ng krudong langis nitong nakaraang linggo. Nangyari iyon kahit hindi pa isinasara ang kipot. Kung talagang maisasara ang Hormuz, magiging matindi ang epekto nito sa mga karaniwang tao tulad mo at ako. Tataas ang gastos sa transportasyon, kaya mas magiging mahal ang pang-araw-araw na pagbiyahe at pagpapadala ng produkto. Biglang tataas ang presyo ng kuryente, kaya mas mahihirapan tayong magpaandar ng mga bahay at negosyo. Higit sa lahat, ang pagtaas ng presyo ng gasolina ay magpapataas ng presyo ng pagkain, gamot, at iba pang pangunahing pangangailangan para mabuhay. Maraming bansa na ang mahina ang ekonomiya at halos hindi na makabangon. Ang ganitong krisis ay maaaring maging dahilan ng tuluyang pagbagsak nila na hindi na kayang malampasan. Ito ang dahilan kung bakit, sa mahabang panahon, ang mga makapangyarihang bansa ay may estratehikong presensya sa Persian Gulf. Ang Estados Unidos ay inilagay ang kanilang internasyonal na kredibilidad sa responsibilidad na ito simula pa noong huling bahagi ng ika-20 siglo sa pamamagitan ng paglalagay ng makapangyarihang ika-5 hukbong dagat ng Estados Unidos sa Bahrain upang matiyak na mananatiling bukas at ligtas ang Hormuz. Tiyak na controversial ang paksang ito. Iwas ang YouTube sa mga controversial na paksa dahil hindi ito kaaya-aya para sa mga advertiser. Kung maaari, pindutin ang like at subscribe button sa ibaba para makatulong sa amin sa YouTube algorithm. Pinapahalagahan ka namin, nauunawaan ng Iran ang napakalaking estratehikong kapangyarihan na hawak nito sa buong mundo sa pamamagitan ng Strait of Hormuz. Sa kasaysayan, kapag nahaharap ang Tehran sa matinding parusa o internasyonal na presyon, nagbabanta ang mga lider ng Iran na kung hindi nila mapapadala ang langis nila, sisiguraduhin din nilang walang makakagawa nito sa pamamagitan ng pagharang sa daan ng tubig na ito. Ngunit ngayon, ginawa mismo ng Israel ang eksaktong bagay na ayon sa Iran ay magpapasimula ng matinding tugon na ito. Naglunsad ang Israel ng malalaking airstrike na pumuksa sa mga mataas na general at siyentipikong nuklear ng Iran. At tinamaan din ang pinakamasakit na bahagi nito, ang infrastruktura ng enerhiya. Pinuntiryan ng mga misail ng Israel ang imbakan ng gasolina sa hilaga ng Tehran. Nagpasiklab ng sunog sa oil refinery ng Iran sa Sharan at Shahrai. At tinamaan ang South Potters gas field ng Iran, isa sa pinakamalaking pasilidad ng produksyon ng natural gas sa mundo. Natural na galit ang Tehran at dahil sa matitinding dagok na natamo nito,
maaaring maramdaman nitong wala na itong ibang pagpipilian, kundi tuparin na ang matagal na nitong mga banta. Kung ganoon, ang mga bansang una at lubos na maapektuhan ay nasa Asya. Sa nakaraang mga taon, halos 76% ng langis na dumaraan sa Hormuz ay patungo sa mga pamilihan sa Asya. Ang China, India, Hapon, Timog Korea, ang Singapore ay bumubuo ng halos 2/3 ng lahat ng langis na dumadaan sa kipot. Ang China, ang pinakamalaking importer ng langis sa mundo, ay lubos na nakasalalay sa langis mula sa Persian Gulf para sa kanilang ekonomiya. Noong unang bahagi ng 2022, higit kalahati ng imported crude oil ng China ay mula sa rehiyon ng Gulf. Katulad nito, ang Japan at South Korea, na parehong matinding industrialisadong mga ekonomiya, ay kumukuha ng 70 hanggang 80% ng kanilang inaangkat na krudong langis mula sa gitnang silangan, na halos lahat ay dumadaan sa Hormuz. Ang India, isa pang malaking consumer, ay umaangkat ng halos 5 milyong bariles kada araw, kung saan halos 2/3 ay nagmumula sa mga Gulf countries tulad ng Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, at United Arab Emirates na dumaraan sa Strait of Hormuz. Pagkatapos, ang Europa ay umaangkat ng maraming langis at likidong natural gas mula sa mga producer sa Gulf sa kanluran. Halimbawa, Qatar lamang ang nagsusupply ng mahigit 20% ng liquefied natural gas ng Europa na dumadaan sa kipot. Ang mga malalaking ekonomiya ng Europa gaya ng Alemanya, Pransya, at Italia ay haharap sa kakulangan sa enerhiya at tumataas na gastos na lalong magpapalala sa mga problemang pang-ekonomiya na kinakaharap nila dahil sa inflasyon at pagkaantala ng supply. Kahit ang Estados Unidos, na mas malaya sa enerhiya kumpara sa maraming bansa, ay hindi rin ligtas sa kaguluhan. Kahit na gumagawa ang Amerika ng karamihan sa sarili nitong langis, ang isang malaking pandaigdigang krisis ay magpapataas kaagad ng presyo. Mararamdaman ng mga Amerikanong motorista ang hirap sa mga gasolinahan. Mahihirapan ang mga negosyo dahil sa pagtaas ng gastos sa transportasyon at haharap ang mga karaniwang Amerikano sa mas mataas na presyo ng lahat ng bagay. Ang pinakaapektado at huling magdurusa ay ang mga maliliit at mahihinang bansa sa ekonomiya, lalo na ang nasa bingit ng pagbagsak. Mga bansa gaya ng Sri Lanka, Pakistan, Lebanon, Egypt, at maraming maliliit na bansa sa Africa. Ngayon, humaharap ang Sri Lanka sa matinding utang, bagsak na ekonomiya, at pag-angkat ng halos 100% ng supply nito sa gasolina. Ang Lebanon, na dumaranas ng matinding inflasyon at pagbagsak ng ekonomiya, ay umaangkat ng halos lahat ng gasolina nito mula sa mga producer sa Gulpo. Upang linawin, walang ibang producer ng langis, maging ang malalaking shale fields sa Estados Unidos o ang malawak na reserba ng Rusya, ang agad na makapagbibigay ng sapat na bariles upang palitan ang tinatayang 20 milyong bariles kada araw na mawawala kung isasara ang Strait of Hormuz. Kahit pinagsama, hindi kayang punan ng mga alternatibong pinagkukunan ang malaking kakulangang ito ng mabilis o madali. Ito ang dahilan kung bakit ang krisis sa Hormuz ay nangangailangan ng atensyon at posibleng interbensyon ng halos lahat ng malalaking kapangyarihan. Ang enerhiya ang nagbibigay buhay sa makabagong sibilisasyon at ang Hormuz ang ugat nito. Alam ito ng Iran at ng United States. Ganon din ang China, Europa at karamihan ng bansa sa pagitan nila. Naging napakalinaw ang kahalagahan ng Strait of Hormuz noong panahon ng mapaminsalang digmaan ng Iran at Iraq noong dekada 80. Dahil sa pagsisikap ng dalawang bansa na magtagumpay sa lupa, kumalat din ang labanan sa Persian Gulf. Sa simula, tinarget ng magkabilang panig ang langis na inaangkat ng isa't isa upang pahinain ang ekonomiya ng kanilang kalaban. Hindi nagtagal, ang mga komersyal na barko, anuman ang nasyonalidad o pagiging neutral, ay naging madaling target. Kaya nagsimula ang tanker war. I-check ang reaksyon ng Group Capital and Iran sa gitnang silangan sa pag-atake sa mga tanker. Si Charlie Dagla ay nasa United Arab Emirates kasama ang tugon ng rehiyon. Sinusubukan ng Estados Unidos na palakasin ang internasyonal na suporta ngunit hindi pa sigurado ang kaso laban sa Iran dito. Sa isang banda, hinabol ng walang humpay ng mga Iraqi fighter jets na may mga French-made Exocet missile ang mga supertanker. Ang mga butas sa bakal ay
nabutas sa loob lamang ng ilang segundo na nagiging naglalagablab na impyerno ang mga multimilyong dolyar na barko sa isang iglap. Samantala, ang bagong anyo at determinadong Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran o IRGC ay gumamit ng mga speedboat na may kargang naval mines, rocket-propelled grenades at mga missile para takutin ang mga dumaraan na barko. Nilagyan nila ang tubig ng gulpo ng daan-daang lumulutang na mga mina na may lakas para bumutas ng malalaking butas sa mga barko at pasabugin ang madaling magliyab na kargamento ng krudong langis. Maaaring magpasiklab ng isang oil tanker ng ilang araw sa isang matagumpay na pag-atake. Hinarap ng mga tripulante ang nakakatakot na apoy na daan-daang talampakan ang taas, na madalas humahantong sa pagkawala ng kanilang buhay. Ang mga sibilyang mandaragat mula sa mga bansang libu-libong milya ang layo ay natagpuan ang kanilang mga sarili na naipit sa isang hindi maiisip na bangungot. Ang mga nakakatakot na pag-ataking ito ay nagpatuloy ng walang tigil sa loob ng maraming buwan at taon. Nang nakialam na ang mga pandaigdigang kapangyarihan, mahigit 400,000 barkong pangkalakalan ang tinamaan, nagresulta sa hindi bababa sa 250 mandaragat na namatay at daan-daan pa ang malubha o matinding nasugatan o napaso. Ang mismong golpo ay naging madilim, na dumihan ng mahigit 600,000 toneladang tumapong krudong langis, at ang mga apoy ay naglalagablab ng matindi, kaya't ang makakapal na usok ay kitang-kita mula sa kalawakan. Sa kabila ng mga panganib at kaalaman sa mga banta sa buhay, nananatiling labis na kailangan ng mundo ang langis mula sa Persian Gulf. Kaya wala nang ibang pagpipilian ang mga barko, kundi magpatuloy sa paglalayag direkta sa panganib, umaasang makaliligtas. Ang pinakamalalang pagkakamali ng Iraq ay nang aksidenteng pinaputukan ng Iraqi jet ng 2 Exocet missiles ang United States Ship Start, isang Estados Unidos Navy frigate sa Gulpo, noong Mayo 17, 1987. 37 mandaragat ang nasawi at marami pang iba ang nasugatan. Dahil dito, nagpasya ang Estados Unidos na magsagawa ng Operation Earnest Will. Ang mga Kuwaiti tanker ay muling naging Amerikano at binigyan ng naval escort, ang pinakamalaking convoy operation mula ikalawang digmaang pandaigdig. Noong Hulyo 24, 1987 ang araw ng pagsisimula ng Operation Earnest Will. Ang Kuwaiti supertanker na Bridgeton, na binansagang Amerikano para protektahan, ay tinamaan ng Iranian naval mine. Bilang tugon, agad na pinalawak at pinatindi ng United States ang kanilang presensya ng hukbong dagat sa Persian Gulf. Nagpadala ang mga barkong pandigma ng mga espesyal na unit para sa pagsugpo ng mga mina, at naghanda na ang mga military planner para makipagsagupaan sa Iran. Noong Abril 14, 1988 tumama sa mina ng Iran ang United States Ship Admiral B. Roberts, isang United States Army Navy frigate. Nagdulot ito ng matinding pinsala at mga sugatan. Bilang pagganti, sinimulan ng Estados Unidos ang Operation Praying Mantis, isang matinding opensibang militar. Noong Abril 18, pinalubog ng Estados Unidos ang mga barkong pandigma ng Iran, winasak ang offshore oil platform, at labis na pinahina ang kanilang hukbong dagat sa Operation Praying Mantis, ang pinakamalaking labanan sa dagat ng Estados Unidos mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. Natuto ng mabigat na leksyon ang Tehran noong araw na iyon. Ang pagsasara ng Strait of Hormuz ay magiging pagpapakamatay na desisyon. Napagtanto rin nila na may hawak silang sapat na impluwensya para posibleng pabagsakin ang mga ekonomiya ng mundo. Ngunit maaari rin itong magdulot ng pagkawala ng sarili nilang bansa bilang ganti. Ang pagkaunawang ito ang nagpigil sa kanila na tuluyang harangin ang Strait noong digmaan dekada 80 sa kabila ng matinding pang-udyok. Ngunit ngayon, matapos ang mga paunang pag-atake ng Israel na nagresulta sa pagkamatay ng 12 ng mataas na opisyal ng militar at mga pangunahing siyentipikong nuklear at pagkawasak ng mahahalagang pasilidad nuklear, natagpuan ni Ayatollah Khamenei, ang kataas-taasang pinuno ng Iran, ang sarili na parang naipit sa sulok na hindi pa niya naranasan noon. At kung tunay na naniniwala ang kataas-taasang pinuno na siya na ang susunod na target sa listahan ng Israel, maaaring maramdaman niyang napipilitan siyang umabot sa sukdulang kawalan ng pag-asa, kung saan ang pagbibigay ng isang mapaminsalang huling dagok ang tila nag-iisang natitirang opsyon, kahit pa ang ibig sabihin nito ay madamay ang buong rehiyon at posibleng ang buong mundo kasama niya. Mula 1988, ginagamit lang ni Ayatollah
ang banta ng pagsasara ng Strait of Hormuz bilang panakot tuwing tumitindi ang tensyon ng Iran sa kanluran. Ngunit sa bawat pagkakataon, si Khamenei at ang Iran ay hindi itinuloy ang kanilang mga banta. Ang mga paulit-ulit na bantang ito ang nagpabago sa Estados Unidos sa kanilang buong estratehiya. Noong 2002, nagsagawa ang Estados Unidos ng tanyag na ehersisyo militar na tinawag na Millennium Challenge 2002. Sa malawakang larong pandigma, ang hukbong dagat ng Estados Unidos Blue Team ay nakipaglaban sa isang puwersa na kahalintulad ng Iran, Red Team, sa senaryo ng labanan sa Persian Gulf. Ang sumunod na nangyari ay ikinagulat ng mga tagaplano ng militar ng Amerika. Gamit ang maraming maliliit at mabilis na bangka, misil at mga taktika ng hindi pantay na pakikidigma, nilunsad ng Red Team ang matinding sorpresang pag-atake sa kunwaring convoy ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Sa loob lamang ng ilang minuto, 16 na barkong pandigma ng Amerika, kabilang ang isang aircraft carrier, ang napalubog sa simulation. Ayon sa Amerikanong general na namuno sa Red Team, ang dami ng mga banta sa simulation ay nagpabigat at nagpabagsak sa mga depensang sistema ng Blue Team. Ang nakakagulat na kinalabasan na ito ang nagtulak sa United States Navy na baguhin ang kanilang mga taktika upang harapin ang banta ng maliliit na bangka ng Iran. Mula noon, lalo pang pinahusay ng Iran ang kanilang mga kakayahan. Patuloy ang IRGC sa pag-ipon ng makabagong naval mine, armada ng mabilis na speedboat, at maraming submarino. Isang dekada matapos ang Millennium Challenge War Game, noong 2011-2012, nasaksihan ng mundo ang tunay na determinasyon ng Iran. Nagbabala ang pangalawang pangulo ng Iran na kung hindi makakapag-export ng langis ang Iran dahil sa matinding parusa mula sa kanluran kaugnay ng kanilang nuclear program, kabilang ang embargo ng European Union, wala ring ibang bansa sa Gulpo ang makakapag-export. Nagsagawa ang mga puwersang Iranian ng mga mapanghamon na pagsubok ng missile at naval drills na idinisenyo upang ipakita kung paano nila kayang isara ang strait at sirain ang mga barko kung kinakailangan. Bilang tugon, nagpadala ang United States at kaalyado ng mga barkong pandigma at aircraft carriers sa rehiyon na nagbabala sa Tehran na pagtawid sa pulang linya ang pagsasara ng Hormuz. Kahit may mga simulated results isang dekada na ang nakalipas at matinding paghahanda ng Iran, nanatiling bukas ang Strait of Hormuz. Sa huli, umurong ang Iran sa pagpapatupad ng kanilang plano, iniiwasan na ang direktang digmaang militar na maaaring lumala. Subalit hindi pa ito ang wakas ng krisis. Noong 2018 muling sumiklab ang tensyon nang bawiin ni Pangulong Donald Trump ang Estados Unidos sa kasunduan sa nuklear ng Iran at muling nagpataw ng mabigat na parusa. Ang mga pinuno ng Iran, kabilang si Pangulong Hassani Rouhani at mga matataas na opisyal ng militar, ay muling nagbanta. Tumindi lalo ang tensyon noong 2019 gaya ng inaasahan. Noong Mayo at Hunyo, 6 na oil tanker ang inatake sa malapit sa Strait of Hormuz sa Gulf of Oman gamit ang mga limpid mine. Sinisi ng United States ang Revolutionary Guard ng Iran sa mga operasyon ng paninira at naglabas ng video na sinasabing nagpapakita ng mga Iranyang nag-aalis ng hindi sumabog na mina sa barko. Itinanggi ng Iran ang pagkakasangkot, ngunit ang nakagawiang pag-atake sa mga barko sa Gulf habang tinatanggihan ito ay lumang taktika na tinataytanan nila. Noong Hunyo 2019, ilang linggo lang ang lumipas, muling tumaas ang tensyon ng mas matindi. Pinabagsak ng Iran ang isang advanced na Estados Unidos drone malapit sa Strait of Hormuz dahil sinasabing nilabag nito ang kanilang himpapawid. Puno ng galit, inaprubahan ni Pangulong Trump ang agarang airstrikes laban sa mga pasilidad militar ng Iran. Ngunit sa huling sandali, pinatigil niya ito at iniligtas ang rehiyon mula sa isang malawakang digmaan. Ilang buwan lang ang lumipas. Noong Setyembre 2019, inilunsad ng mga rebeldeng Houthi ng Yemen ang mapaminsalang pag-atake gamit ang mga misil at drone sa pasilidad ng Abqaiq sa Saudi Arabia, ang pinakamalaking planta ng pagpoproseso ng langis sa mundo. Sa loob ng ilang oras, ang pag-atake ay nakapagpahinto sa kalahati ng oil production ng Saudi Arabia na 5% ng global oil supply. Ito ang pinakamalaking naganap na pagkaantala sa pandaigdigang supply ng langis mula noong digmaang Gulf noong 1991 at halos 200% ang itinaas ng presyo ng langis sa buong mundo magdamag. Mabilisang inayos ng Saudi Arabia ang malawakang pinsala. Inabot ito ng ilang linggo bago na ibalik ang produksyon. Bagamat mabilis na inako ng mga Houthi ang responsibilidad, malakas ang hinala ng intelihensya ng United States at Saudi na Iran ang nagplano at nagbigay ng suporta at pagsasanay sa pag-atake at mga kagamitan.
Nagpadala ang United States ng dagdag na tropa, mga sistema ng depensa laban sa missile tulad ng Patriot Battery at fighter jet sa Saudi Arabia. Nagpadala rin ng dagdag na barkong pandigma upang palakasin ang 5th Fleet ng United States Navy sa Bahrain. Sa huling bahagi ng 2019 at unang bahagi ng 2020, nananatiling mataas ang panganib ng direktang labanan. 4 na taon matapos hindi matuloy ang agarang digmaan, nagkaroon muli ng dahilan ang Iran para magpasimuno ng kaguluhan sa rehiyon. Matapos ang mga pag-atake noong Oktubre 7, 2023, matindi ang pagganti ng Israel sa Gaza na mabilis ding nadala ang mga proxy ng Iran. Nagpakita agad ng suporta ang mga rebeldeng Houthi ng Yemen sa pamamagitan ng madalas na pag-atake sa mga komersyal na barko malapit sa Bab el-Mandab Strait, ang mahalagang daanan sa timog na bahagi ng Red Sea. Ilang barko ang nasira dahil sa mga pag-atake ng missile at drone, at sa isang partikular na insidente, sinakop pa ng mga Houthi ang isang kargamentong barko na may bandila ng United Arab Emirates pansamantalang hinawakan bago ito pinalaya dahil sa diplomasiyang presyon. Dahil sa mga pag-atake, napilitan ng mga barko na isaalang-alang muli ang pagliko sa Cape of Good Hope, isang mas mahaba at magastos na rutang nagpakita kung gaano kahirap ngunit posible ang mga alternatibong daan para sa trapiko sa Red Sea. Pero para sa mga export mula Persian Gulf, wala silang ganong alternatibo. Kailangan ng mga barko na dumaan sa Hormuz patungong Indian Ocean. Nag-invest ang Saudi Arabia at United Arab Emirates sa mga pipeline na umiiwas sa Hormuz sa pamamagitan ng pagdadala ng langis papuntang Red Sea at Gulf of Oman. Ang East-West pipeline ng Saudi Arabia patungong Red Sea ay may kapasidad na 5 milyong bariles kada araw na may surge capacity na aabot sa 7 milyon, samantalang ang pipeline ng United Arab Emirates ay may 1.5 milyong bariles bawat araw. Ang pinagsamang kapasidad ng mga pipeline na ito ay halos 20 hanggang 30% lang ng karaniwang dinadaan ng Hormuz bawat araw. Maaari rin atakihin ng mga proxy ng Iran ang mga pipeline. Ang Hormuz ang itinuturing na pinakamahalagang alas dahil walang alternatibong daan. Ang pangunahing mensahe ng video, anumang tunay na banta o tangkang pagsara sa Strait of Hormuz ay tiyak at agad na magdadala ng makapangyarihang puwersa ng hukbong dagat ng Estados Unidos at United Kingdom. Para sa Israel, ang mga inisyal na pag-atake ay pagpapahina sa kakayahang nuklear ng Iran at pagpigil sa agresyon nito sa rehiyon. Mula sa pananaw ng pamunuan ng Iran, lalo na ni Ayatollah Ali Khamenei, ang mga ginawa ng Israel ay isang tuwirang deklarasyon ng digmaan at banta sa kanilang rehimen. Nangako ang pinuno ng Iran at ang konsehong militar na parurusahan ng mabigat ang Israel at mga kaalyado nito. Mabilis na pinaputukan ng Iran ang Israel ng mga misil at drone. Marami ang nasabat ng mga anti-missile system ng Israel. Ngunit hindi lahat. May mga tumama sa Tel Aviv at Haifa na nagdulot ng nasawi at pinsala. Habang mabilis na lumalalang sitwasyon, nakapako ang atensyon ng mundo sa Strait of Hormuz. Isang araw matapos ang mga airstrike ng Israel, isang mahalagang mambabatas ng Iran ang nagbanggit tungkol sa Hormuz. Sa isang media interview sa Iran, sinabi ni Esmail Kasari na pinag-iisipan na isara ang Strait of Hormuz at determinado ang Iran na gumawa ng pinakamainam na desisyon. Kahit hindi niya tiniyak na mangyayari ito, ang simpleng pag-amin na pinag-iisipan ng Iran ang opsyong iyon ay nagdulot ng pagkabigla sa bawat kabisera. Nagsagawa ang militar ng Iran ng malawakang naval exercises sa Gulpo. Nagpakita ng lakas sa pamamagitan ng pagsubok ng mga advanced na anti-ship missile at mabilis na pag-deploy ng mga unit ng hukbong dagat sa agresibong formasyon ng pag-atake. Nagpadala ng mga emergency advisory sa rehiyon, ilang may-ari ng oil tanker, nagsimulang magpalit ng ruta o magpatigil ng mga barko sa labas ng Gulpo para maiwasan ang panganib na madamay sa posibleng putukan sa dagat. Habang paulit-ulit na itinatanggi ng Estados Unidos ang kaugnayan sa mga pag-atake ng Israel, tahimik itong nagpadala ng karagdagang puwersang militar sa lugar. Mas maraming barkong pandigma, eroplano at mga depensa laban sa missile ang mabilis na idineploy malapit sa Gulpo. Ang nakakabahala ay pati ang buong aircraft carrier strike group ay inilipat ng Washington mula sa South China Sea. Ang hakbang na ito pa lang ay nagpapahiwatig na ng kahalagahan ng sitwasyon ang pagredirect ng Amerika ng makapangyarihang aircraft carrier mula sa kompetisyon laban sa China patungo sa Iran
ay malinaw na babala sa Iran kung gaano kaseryoso ang pagtingin ng Amerika sa krisis at kung gaano sila kahanda na makialam kung lalala pa ito at tuluyang mawalan ng kontrol. Ang tanong para sa ating dalawa ay, ano ang mangyayari kung ipasya ng Iran na isara ang Strait of Hormuz? Kagaya ng nabanggit ko kanina, ang mismong mga shipping lane sa Hormuz ay sobrang sikip. Limitado lang sa 2 milya ang lapad sa bawat direksyon. Sa magkabilang banda ng Luk ay ang mga teritorial na tubig ng Iran at Oman. Sa ilalim ng internasyonal na batas, partikular sa patakaran na tinatawag na transit passage, may garantisadong karapatan ang mga barko na malayang dumaan sa mga kipot na mahalaga para sa pandaigdigang nabigasyon kahit pa ito ay dumadaan sa teritorial na tubig. Pero ang internasyonal na batas ay mahalaga lang kung ito ay nirerespeto ng lahat at sa panahon ng digmaan, desperasyon, o kung anumang tawagin ng Iran bilang pagtatanggol sa sarili. Maaaring piliin ng Tehran na balewalain ng tuluyan ang mga batas na ito. Maaaring harangin ng Tehran ang daanan na magreresulta sa agarang paghinto ng komersyal na pagpapadala sa magdamag. Batay sa mga naunang labanan, alam na natin kung paano tatangkaing isara ng Iran ang Hormuz. Nakakabahala ang kahandaan ng Tehran para sa ganitong eksaktong sitwasyon. Marahil ang pinakasimple at pinakamapaminsalang taktika na maaring gamitin agad ng Iran ay ang paglalagay ng mga naval mine. Ang mga mina ay murang pasibong sandata na maaring magdulot ng matinding pinsala sa malalaking tanker at barko ng sobrang mura lang ang halaga. Maaaring mabilis na ikalat ng Iran ang daan-daang naval mine, palutang o nakaangkla, direkta sa masikip na daanan ng mga barko. Sapat na ang banta para mapatigil ang daloy ng mga tanker sa magdamag. Walang kapitan ang maglakas loob na maglayag ng 300,000 toneladang supertanker sa minahan ng dagat. Naipakita na natin ang lawak ng pinsalang maidudulot ng mga naval mine. Noong dekada 80, ang United States ship Samuel B. Roberts ay tumama sa isang minang Irani sa Persian Gulf at napakalala ng naging pinsala. Halos palubugin nito ang isang kumpletong modernong barko ng Estados Unidos Navy. Pero bukod ko sa mismong mga pagsabog, ang nagpapasama talaga sa mga minang ito ay kung gaano kahirap, kabagal, at kadelikado ang pagtanggal sa mga ito kapag nailagay na. Ang Estados Unidos at mga kaalyado ay may espesyal na barkong pangtanggal ng mina na nakaistasyon sa rehiyon. Pero ang pagtanggal, kahit isang mina lang, ay pwedeng tumagal ng ilang araw o kahit linggo, lalo na kung may aktibong labanan. Sa buong panahong iyon, wala ni isang komersyal na barko ang ligtas na makakadaan. At ang mas masama pa, halos tiyak na nag-ipon ang Iran ng napakaraming ganitong mga mina para sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos ay dumarating ang pangalawang banta, mga armada ng maliliit pero napakabilis na bangka. Ang hukbong dagat ng IRGC ng Iran ay may armada na ng mga speedboat na kayang sumalakay sa malalaking barko. Armado ng mga rocket, machine gun at pampasabog para sa suicide attack. Ang mabilis na bangkang ito ay mabilis na nakakapalipat-lipat sa pagitan ng malalaking barko, nagdudulot ng kaguluhan sa ilang segundo. Ito ang klase ng nakapanlulumong sitwasyong hinarap ng United States Navy noong 2002 na naging trahedya. Sa mga nakaraang taon, inuulit ng mga bangka ng IRGC ang pag-apura sa mga barkong pandigma ng Estados Unidos ng mabilis, hindi para umatake, kundi para testingin ang kanilang mga reaksyon at depensa. Sa tunay na digmaan, maaaring direktang banggain o bombahin ng mga speedboat ang mga tanker o subukang agawin ang mga ito. Kahit di mapalubog ang kahit isang tanker, sapat na ang presensya ng mga ito para takutin ang mga kumpanya ng seguro at operator ng barko na magreresulta sa epektibong pagsasara ng Hormuz. Bukod sa mga mina at speedboat, naglagay din ang Iran ng arsenal ng mga makapangyarihang anti-ship missile, mga drone sa himpapawid at dagat, at maging mga mini-submarine sa buong baybayin nito. Halimbawa, ang mga missile gaya ng Chinese-designed Silkworm variants o sariling Noor at Qadir missiles ng Iran ay madaling mailagay sa mga truck, maitago sa mga bangin sa baybayin, mabatong luk o liblib na isla, at paputukan ng eksakto ang mga dumadaang barko kahit ilang milya ang layo. Noong dekada 80 sa tinatawag na tanker war, parehong gumamit ang Iran at Iraq ng mga katulad na missile para atakihin ang mga barko sa Gulpo. Ngayon, mas pinahusay na ng husto ang mga misil ng Iran, mas eksakto, mas malayo ang naaabot, at mas mapanira kaysa dati.
Ang pag-atake sa isang tanker na dumadaan sa makipot na daanan ay madali ngunit mapanganib. Ilang missile lang ay maaaring magpasiklab o magpalubog sa mga dambuhalang barkong ito. At kahit ang takot lang na maging target, kahit ang simpleng lock-on warning alarms, ay madaling makapagpatakot sa mga tanker na lumapit sa Hormuz. Dagdag pa rito, nangungunang bansa ang Iran sa paggamit ng mga drone na walang tao. Noong 2021 at 2023, inatake ng Iran gamit ang drone na may dalang pampasabog ang mga oil tanker na may kaugnayan sa Israel sa Gulf of Oman. Isa sa mga pag-ataking ito ay nagresulta sa pagkamatay ng ilang crew members. Ang mga drone ay lumilipad ng sobrang baba, kaya halos walang babala ang mga barko bago tamaan. Panghuli, ang mga mini-submarine ng Iran, lalo na ang kanilang maliliit na Ghadir-class submarine, ay nagdaragdag ng isa pang nakamamatay na kagamitan. Ang mga mini-submarine na ito ay espesyal na dinisenyo para sa mababaw na tubig ng Golpo. Maaari silang lumapit sa mga daanan ng barko, maglunsad ng mga torpedo, o palihim na maglagay ng mga mina ng hindi natutuklasan hanggang huli na. Sa totoo lang, kung talagang magpasya ang Iran na isara ang Hormuz, tiyak na gagamitin nila ang lahat ng mga paraang ito ng sabay-sabay. Gayunpaman, hindi rin ito madali. Anumang gawin sa mga nabanggit ay magbubunga ng matitinding kaparusahan mula sa iba't ibang bansa. Ang United States, United Kingdom, at kanilang mga kaalyado ay paulit-ulit nang nilinaw na ang pagpapanatiling bukas ng Hormuz ay hindi kailanman mapag-uusapan. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling banta lamang ang pagsasara ng Hormuz para sa Iran, isang huling baraha na madalas nilang ginagamit bilang panakot, ngunit hindi pa nila kailanman totoong sinubukan. Hindi pa, sa ngayon. Hindi lang haharapin ng Iran ang matinding ganti mula sa ibang bansa kung susubukan nitong isara ang Hormuz, kundi para na rin nitong binaril ang sarili nito sa ulo. Umaasa ang Iran sa Strait para maipadala ang karamihan ng langis nito at makapag-angkat ng mahalagang supply tulad ng pagkain at gamot na kailangan nila. Masisira rin nito ng husto ang kakaunting natitirang ugnayang diplomatiko ng Tehran, lalo na sa mga bansa tulad ng China. Tandaan, kasalukuyang umaangkat ang China ng mahigit 75% ng mga iniluluwas na langis ng Iran, na nagpapanatili sa ekonomiya nito sa maayos na kalagayan sa kabila ng mga parusang kanluranin. Kung isasara ng Iran ang Hormuz na magdudulot ng pandaigdigang pagbagsak ng ekonomiya, nasisira sa ekonomiya ng China, siguradong hindi matutuwa ang Beijing. Maaaring mawalan ang Iran ng malakas na suporta sa diplomasya kung maaalangan ang seguridad sa enerhiya ng China. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit hindi kailanman tuluyang isinara ng Iran ang kipot noon kahit pa sa ilalim ng matinding mga parusa. Ngunit ang mga tensyon ngayon ay mas prediktibo kaysa noon. Kung sa tingin ng pinuno na nanganganib na ang kanyang kaligtasan, maaaring gamitin niya ang huling baraha sa Hormuz dahil wala na siyang ibang mawawala. Pabigla-biglang sugal ito. Ngunit kapag ang mga matataas na opisyal ng Iran tulad ni Qusati ay lantarang binabanggit ang banta sa publiko, hindi ito maaaring baliwalain. Pero paano kung talagang gawin ito ng Iran? Paano kung baliwalain nila ang mga panganib, lagyan ng mga mina ang kipot, atakihin ang mga tanker, at harangin ang pagdaan ng mga barko? Kapag nangyari iyon, agad sasabog ang sitwasyon at hahantong sa malawakang pandaigdigang digmaan. Sabi ko, hindi papayagan ng United States ang anumang tangkang isara ang kipot ng Hormuz. Nanggaling ito sa Carter Doctrine noong 1980 at 80 kung saan binalaan ni Pangulong Jimmy Carter na anumang puwersa na haharang sa Persian Gulf ay ituring na pag-atake sa interes ng Amerika at gagamitan ng puwersa kung kailangan. Bawat Pangulo ng United States mula kay Carter ay muling pinagtibay ang paninindigang ito, kaya't naging matibay na pangako na ito ng Amerika. Sa ilang minuto, posibleng magsagawa ang United States at mga kaalyado ng malaking operasyong militar upang pinsalain ang kakayahan ng Iran na banta sa pagpapadala ng mga barko. Ang mga eroplanong pandigma ng Amerika, nalilipad mula sa mga aircraft carrier at base sa Gulpo, ay maglulunsad ng matinding pag-atake sa mga pasilidad ng pandagat, launcher ng misil, pantalan ng speedboat, site ng radar, base ng drone at mahahalagang infrastruktura ng Iran para sa digmaan. Maging ang NATO ay maaaring madamay lalo na kung direktang mabantaan o masaktang ng Iran ang mga puwersang militar o sasakyang pandagat ng Europa. Kung ang misil o mina ng Iran ay tumama sa barkong pandigma ng Britanya o Pransya na pumatay ng mga Europeo,
maaari itong magpasimula ng Artikulo 5 ng NATO na idadawit ang buong alyansa sa aksyong militar kasama ng Estados Unidos. Kahit na maaaring nais ng Europa na maiwasan ang Israel-Iran tensions sa simula, ang direktang banta sa pandaigdigang shipping at ekonomiya ng Europa ay tiyak na magtutulak sa kanila na kumilos. Malamang makikita natin ang mga United States Navy destroyer, cruiser at mga barakong pandigma ng mga kaalyado na mabilis na bumubuo ng mga convoy na mag-e-escort para ligtas na makadaan ang mga tankers sa kipot. Handang direktang makipaglaban sa mga bangka, drone, submarino o shore battery ng Iran na susubok umatake. Magsasagawa ng malawakang operasyon para alisin at linisin ang mga mina sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga unit ng United States, British at French na nag-aalis ng mina na posibleng susuportahan ng iba pang mga hukbong dagat. Ang Hapon ay maaaring makilahok sa pagprotekta ng daloy ng kanilang langis gamit ang kanilang mga makabagong minesweeper. Layunin ng Western Coalition na gumawa ng butas sa harang ng Iran at muling buksan ang mga daanan ng barko sa pamamagitan ng lakas. Pero kasabay nito, maaaring gumanti ang Tehran sa iba't ibang panig sa pamamagitan ng pag-atake sa mga base militar ng United States at mga kaalyado nito sa Gulpo. Ang Estados Unidos lamang ay may higit sa 30 base militar na malapit sa Iran na tinutuluyan ng 10,000 sundalong Amerikano na nakakalat sa Qatar, Bahrain, Kuwait, United Arab Emirates at Oman. Lahat ay abot ng malawak na arsenal militar ng Iran. Maaaring atakihin ng Tehran ang mga ari-ariang Amerikano tulad ng Al Udeid Air Base sa Qatar, ang pinakamalaking base ng United States sa rehiyon, o ang punong himpilan ng 5th Fleet ng United States Navy sa Bahrain. Tulad ng nakita sa mga lungsod ng Israel, kahit ang pinaka-advanced na missile defense systems ay hindi kayang pigilan ang bawat projectile. Ibig sabihin, may ilang missile na makakalusot at magdudulot ng matinding pinsala at mga biktima. Dagdag pa rito, ang mga tropang Amerikano sa Iraq at Syria ay paminsan-minsang binabaragang rocket at drone mula sa mga milisyang inaapuhan ng Iran. Ang mga pag-ataking iyon ay lalala ng husto, magbubukas ng panibagong labanan, at posibleng hilahin ang mga Amerikanong puwersa sa mas malalim na tunggalian sa rehiyon. Malaki rin ang posibilidad na parusahan ng Iran ang mga bansa sa Gulpo tulad ng Saudi Arabia at United Arab Emirates sa pamamagitan ng pag-atake sa mahahalagang infrastruktura gaya ng mga oil refinery, depot at export terminal. Ang layunin ay parusahan ang mga bansang nakikiisa sa United States at Israel at palalimin ang pandaigdigang krisis sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagbawas sa produksyon ng langis. At syempre, ang mismong Israel ay mahaharap sa matinding unos na pakakawalan ng mga proxy ng Iran. Ang Hezbollah, ang milisyang suportado ng Iran na nakabase sa Lebanon, ay may arsenal na higit kumulang 100 at 50,000 rocket at misil. Bilang suporta sa Iran, bubuksan ng Hezbollah ang hilagang front at maglulunsad ng walang humpay na pag-atake sa mga lungsod at bayan ng Israel. Posibleng mapilitan ang Israel na makipaglaban ng sabay-sabay sa digmaan laban sa Gaza, Lebanon, at Syria sa 2 o 3 front. Maaaring maging pinakamasamang labanan ng Israel ito sa loob ng mga dekada na may daan-daang misil araw-araw. Napipilitin ang Israeli Air Force na ilihis ang pansin mula sa Iran at lumaban mas malapit sa sariling teritoryo. Sa dagat, ang labanan ay maaaring lumawak ng lampas sa Strait of Hormuz. Posibleng utusan din ng Iran ang mga kaalyado nito, partikular ang mga rebeldeng Houthi ng Yemen, na atakihin o gambalain ang mga rutang pandagat malapit sa Bab el-Mandeb Strait sa bungangan ng Red Sea. Kung maging mapanganib ang Bab el-Mandeb, titigil din ang mahalagang alternatibong ruta ng supply ng Europa sa Red Sea at Suez Canal, na lalo pang magpapahirap sa supply ng enerhiya ng kontinente. Posibleng kailanganin ng mga bansang Europeo na muling buksan ang mga pipeline ng gas mula Russia sa kabila ng mabibigat na parusa para mapanatiling gumagana ang kanilang ekonomiya. At maaaring gumamit din ang Iran ng terorismo o cyber attacks bilang karagdagang paraan ng paghihiganti. Noong 2012, inatake ng mga Iranian hacker ang Saudi Aramco gamit ang mapaminsalang Shamoon virus na nagbura ng libu-libong computer at nakapagpahinto sa operasyon ng negosyo ng ilang linggo. Oo, maaaring hindi na kasing epektibo ang mga ganitong uri ng atake ngayon dahil mas napabuti na ang cyber defenses ng kanluran. Pero nananatiling totoo ang banta. Paulit-ulit ding ipinakita ng Iran na handa itong gumamit ng mga target na asasinasyon sa ibang bansa. Noong 2011 binuksan ng United States ang mga kaso laban kay Mansur Arbabshar ng IRGC Quds Forces
sa pagpaplano ng asasinasyon sa ambassador ng Saudi Arabia sa United States sa pamamagitan ng car bomb sa Washington, District of Columbia. Halos isang dekada ang lumipas. Noong 2022, napigilan ng United States ang isa pang plano ng asasinasyon na ngayon ay tinatarget sina dating National Security Advisor John Bolton at dating Secretary of State Mike Pompeo bilang ganti sa pagpatay ng United States kay Iranian General Qasem Soleimani. Kaya, nakikita mo kung paano ang isang desisyon lang ng Iran na harangin ang Hormuz ay maaaring mabilis na magdulot ng pandaigdigang digmaan halos agad-agad. Tingnan natin ang relasyon ng China at Iran. Hindi man sila magkaibigan, mahalaga ang Iran bilang estratehikong kaalyado ng China, lalo na sa pagbili ng langis kahit may mga parusang mula sa kanluran. Gayunpaman, matalik din ang relasyon ng China sa mga pangunahing bansa sa Gulpo, lalo na sa Saudi Arabia at United Arab Emirates. Mas malaki pa ang inaangkat na langis ng Beijing mula sa gitnang silangan. Kaya napakahalaga nito para sa kaligtasan ng ekonomiya ng China. Ito ang dahilan kung bakit natatakot ang China sa anumang malaking abala sa pagdadala ng langis. Hindi sapat ang sariling oil reserves ng China para sa napakalaking ekonomiya nito. At ang strategic oil reserves nito ay pangpanandaliang abala lang. Kung walang langis mula sa Gulpo, haharap ang China sa isang tunay na bangungot na sitwasyon. Pagsasara ng mga industriya, pagbagsak ng ekonomiya, at kaguluhan sa bansa. Madalas sabihin na ang pinakamasamang geopolitical na bangungot ng China ay eksaktong ganitong sitwasyon, isang krisis sa langis sa gitnang silangan na nagpaparalisa sa kanilang ekonomiya. Dahil dito, malaki ang interes ng China na agad maresolba o makialam sa anumang sigalot sa Hormuz. Malamang, susubukan muna ng Beijing ang diplomasiya, tulad ng ginawa nito noong Marso 2023 nang namagitan ito sa kasunduan ng Saudi at Iran. Malaking tagumpay iyon sa diplomasya para sa China at ipinakita ang kanilang matinding impluensya sa gitnang silangan. Ngunit iba ang sitwasyon sa Israel. Malamang hindi pakikinggan ng mga tagapagawa ng patakaran ng Israel ang diplomasya mula Beijing, lalo na kung nanganganib ang kanilang seguridad at pag-iral dahil sa ambisyon ng Iran sa nuklear. Kaya kung mabigo ang diplomasya at talagang umabante ng agresibo ang Iran sa pagsasara ng Hormuz, mahihirapan ng husto ang China. Inaasahang manawagan ang Beijing ng pagpipigil sa publiko, sisisihin ang United States sa paglala ng krisis, at magpapanggap bilang neutral na tagapamagitan. Pero sa pribado, posibleng idiin ng China ang Iran. Hinihimok ang Tehran na huwag nang palalain pa ang sitwasyon. Pero sa pinakamasamang sitwasyon, kapag nakipaglaban na ang United States Navy sa Iran, haharap ang China sa mahirap na desisyon. Mananatili ba itong walang aksyon at hayaang matalo ang Iran? O magpapakita ito ng mas agresibong postura para maprotektahan ang interes nito? Sa huli, napakababa ng posibilidad na magharap ng direkta ang mga puwersa ng China at United States sa Persian Gulf. Pero hindi ito imposible. Ito ay mangyayari lamang sa pambihirang sitwasyon, katulad ng Iran na humihingi ng tulong sa China at Rusya para mabasag ang blockade ng United States at magtatag ng presensya ng militar upang hadlangan ang agresyon ng kanluran. Hirap na ang Rusya sa Ukraine, kaya ang pag-asa ng Tehran sa sitwasyon ay nakasalalay na lang halos sa China. Posibleng makialam ang Beijing, hindi para itaguyod ang Iran, kundi para pangalagaan ang sariling interes pang-ekonomiya nito. Ang China ay ilang taon ng palihim na nagpapalakas ng kanilang hukbong dagat at patuloy na nagpapadala ng mga barko sa Indian Ocean at lampas pa rito. Ilang taon lang ang nakalipas, nagtayo ang China ng una nitong malaking base ng hukbong dagat sa ibang bansa sa Djibouti na matatagpuan sa estratehikong lugar sa Horn of Africa, malapit sa Persian Gulf. Sa matinding sitwasyon, maaaring magpadala ang Beijing ng mga barkong pandigma mula sa Djibouti o Naval Task Force mula sa kanilang karagatan upang samahan ang mga oil tanker na may bandila ng China. Posibleng tangkaing tiyakin ng fleet na ito ang supply ng langis mula sa Iran. Kung susubukang magpatupad ang United States ng maritime quarantine sa Iran o siguraduhin ang seguridad sa lugar, maaaring magdulot ng tensyon o harapan ang presensya ng mga barko ng Chinese PLA Navy. Isipin mo kung may United States warship na nagsiyasat ng Chinese oil tanker na pinaghihinalaang sumusubok sirain ang Iran blockade. Maaaring agresibong sumingit ang isang Chinese Navy destroyer sa pagitan ng barkong pandigma ng United States at tanker. Nakalak ang mga armas at nag-aalitan ang mga tripulante sa radyo. Ito ang tensyong sitwasyon na kinatatakutan ng mga military strategists. Bagamat ayaw ng United States at China ng digmaan,
Ipinapakita ng kasaysayan kung gaano kabilis lumala ang mga ganitong tensyong sitwasyon. Isang maling interpretasyon ng utos o aksidenteng putok lang ay maaaring magresulta sa delikadong sagupaan ng dalawang pinakamalalakas na militar sa mundo. Tiyak na aakusahan ng Beijing na sumusuporta sa Iran, lalo na kung may ebidensyang pinadadala nito ng armas o tulong pinansyal ang Iran. Bilang tugon, aakusahan ng Beijing ang Washington na nagpapasama ng sitwasyon sa rehiyon sa pamamagitan ng pakikialam sa Israel at paggamit ng puwersa. Posibleng magkasalungatan din sila sa United Nations Security Council. Halos tiyak na iveto ng China at Rusya ang anumang resolusyon na sumusuporta sa aksyong militar ng United States at maaari rin nilang itulak ang sarili nilang mga resolusyon na nananawagan ng pagpipigil o kumokondena sa panghihimasok ng Amerika. Ang diplomatikong bangaang ito ay maaaring maghati sa mundo sa magkakalabang blok tulad noong Cold War na silangan laban sa kanlurang pagkakahati ngayon tungkol sa Persian Gulf. Para sa Rusya, ang ganitong banggaan ay maaaring makatulong pa sa kanilang estratehiya. Dahil sa alitan sa kanluran tungkol sa Ukraine, ang Rusya ay makikita ang sigalot sa pagitan ng Iran at United States bilang perpektong pang-abala na mag-aalis ng atensyon at yaman ng Amerika mula sa Europa at posibleng magtataas ng presyo ng langis at gas sa buong mundo na nakikinabang ang Moscow. Dagdag pa rito, posibleng palawakin pa ng Rusya ang suportang militar nito sa Iran marahil sa pamamagitan ng hayagang pagpapadala ng armas, kagamitan at tulong sa lohistika dahil pareho namang mabigat na sinansyonado at inihiwalay ang dalawang bansa. Ang ikatlong digmaang pandaigdig ay mabigat ang kahulugan at hindi ito basta mangyayari, ngunit maraming eksperto at strategist ang nag-aalala na kung magharap ang ilang bansang may armas nuklear, isang pagkakamali lang ay maaaring mabilis na magdulot ng pandaigdigang digmaan. Sa sitwasyong ito sa Strait of Hormuz, posibleng makita nating maraming bansang may armas nuklear, gaya ng Estados Unidos, China, Israel, at posibleng pati ang Rusya, ay direktang madadamay sa mapanganib na komprontasyon. Kahit hindi direktang makialam ang China sa sigalot sa Hormuz, hindi ito nangangahulugang mananatiling tahimik lang ang Beijing. Maaari ngang makita ng mga leader ng China ang ganitong pandaigdigang pagkaabala bilang pambihirang pagkakataon na matagal nilang hinihintay upang maisakatuparan ang isa sa kanilang pinakamahalagang layunin, ang muling pagbawi sa Taiwan. Tuloy-tuloy na pinaninindigan ng China na ang Taiwan ay hindi mapag-uusapang bahagi ng kanilang teritoryo at paulit-ulit nilang binabalaan na ang muling pag-iisa, gamit man ang dahas kung kinakailangan, ay hindi may iwasan. Sa nakalipas na ilang taon, tumaas ng husto ang aktibidad militar ng China sa paligid ng Taiwan. Madalas nang pumapasok ang mga fighter jet sa Air Defense Identification Zone ng Taiwan, nagsasagawa ng mapanuksong galaw ang mga barkong pandigma sa paligid ng isla at nagsasanay ang PLA ng amphibious invasion at blockade scenarios. Pinipigilan ng Beijing ang kanilang aksyon dahil sa takot sa posibleng pakikialam ng militar ng United States bukod sa pagbebenta ng makabagong armas sa Taiwan. Ang Amerika ay may malakas na presensya ng hukbong dagat sa Pasipiko, partikular na ang mga Aircraft Carrier Strike Group na ayon sa mga eksperto ay pangunahing dahilan kung bakit napipigilan ang China na angkinin ang Taiwan. Pero isipin mo kung biglang masangkot ng husto ang Amerika sa krisis sa gitnang silangan at mapilitan itong ilipat agad ang mahahalagang yaman ng militar mula Pasipiko papunta sa Iran at Persian Gulf. Inilalabas na ng United States ang United States S-Nimitz aircraft carrier mula sa South China Sea papunta sa gitnang silangan. Kung lalala ang sitwasyon, mas maraming yaman ng militar ng United States gaya ng guided missile destroyer, submarino, advanced fighter jet, at missile defense system ang posibleng ilipat mula sa Pasipiko. Dahil dito, huhupa ang lakas ng presensya ng militar ng Amerika malapit sa Taiwan. Dahil abala at kulang sa tauhan ang militar ng Amerika, baka isipin ng Beijing na ito na ang tamang oras para simulan ang matagal ng planadong pagsalakay o blockade. Kung gagawin nila ito, agad at malala ang magiging epekto. Hindi lang para sa Taiwan, kundi para sa buong rehiyon. At sa katunayan, para sa buong mundo. Una, napakahalaga ng Taiwan sa ekonomiya. Ito ay gumagawa ng halos lahat ng advanced na semiconductor chips sa mundo na siyang nagpapatakbo ng mga computer, smartphone, kagamitang militar, sasakyan, at iba pa. Ang pagkawala ng access sa chip industry ng Taiwan ay magdudulot ng matinding epekto at kakulangan sa pandaigdigang ekonomiya na magbubunga ng kaguluhan sa buong mundo. Ang Taiwan ay estratehikong matatagpuan sa gitna ng unang island chain na binubuo ng Amerika at ng mga kaalyado nito sa Asia tulad ng Japan, South Korea, Australia at Pilipinas.
Ang mga islang ito ay nagsisilbing hadlang sa mga ambisyong militar ng China sa Pasipiko. Kapag nakuha ng China ang Taiwan, kaagad nitong madodominahin ang kanlurang Pasipiko. Iiwanan ang mga kaalyado ng Amerika sa harap ng mahihirap na desisyon. Piliin man ang direktang pakikipagharap sa China o ang pagtanggap ng isang bagong, mapanganib na realidad kung saan nangunguna ang China sa rehiyon. Dagdag pa rito, posibleng sumabay ang pagputok ng iba pang mga labanan. Maaaring makita ng Hilagang Korea ang kaguluhang ito bilang pagkakataon para umatake sa Timog Korea, Hapon o pareho. Maaari itong magdulot ng maraming labanan sa iba't ibang kontinente, nahihila sa maraming bansa patungo sa lumalang siklo ng kaguluhan. Siyempre, napaka-espekulatibo ng senaryong ito, pero hindi rin naman ito imposible. Itinuro ng kasaysayan na kapag nadidistract ang mga pangunahing pandaigdigang kapangyarihan sa isang krisis, maaaring sumiklab ang iba pang mga labanan sa ibang lugar na mabilis na nauuwi sa malawak at mapanirang digmaan. Pero linawin natin ito. Sa ngayon, sa mismong oras ng pagsulat ng script na ito, hindi pa isinara ng Iran ang Strait of Hormuz. Ang mga tinalakay ay pinakamasamang senaryo lamang. Isang realistiko at detalyadong paglalarawan sa bilis at panganib ng paglalan ng sitwasyon kung mangyari iyon. Isang malalim na Conejo Hall na nagpapakita ng mga mapanganib na chain reaction na posibleng mangyari. Posibleng umatras ang Tehran, makipag-usap at makipagkasundo sa United States na magpapahintulot na manatiling bukas at gumagana ang Strait of Hormuz gaya ng dati. At maaring doon na matapos ang lahat.